nangyari? Nagtalbugan? Talbugan po, sir. Kinuha niya po lahat yung cheque na Pinalitan. Pinalitan po. Pinalitan niya, talbog uli. So anong dahilan? Bakit nagtalbugan? Close account po, sir. Close account. Close account. Meron kang in-issue ng cheque tapos close account. Sinadya mo yun. Pag ganito ang mga kinikilos, ang tawag ko dyan dorobo. Ano nangyari? Bakit tumalbog yung una? Aware din naman sila nagkaroon ako ng problema dahil na-search kami ng upuan. Alam mo ba na pag ang cheque tumalbog, pwedeng gabitin sa'yo BP22, Batas Pambansa 22? Eh, ano naman tong pinaki-quit claim mo sila? Purpose kasi quit claim ko, sir, to clean na settled na pa ako sa kanila. To clean, settled ka na. But you're not settled. May utang ka pa eh. Talagang nambibitag ako ng mga tao manloloko, dorobo. Kung ako sa'yo, gawin mo tama, okay? Yes po, sir, no problem. No, Mr. Domingo. You have a problem. Don't say no problem. You have a problem. Take this seriously or else mananagot ka. Noong May 2023 po, nag-start po ako na magbigay ng kapital kay Sir Domingo Solito. Po mag-open ng bagong restaurant. Ang pangalan po ng restaurant ay Korean Cuisine Shoal Restaurant. Nagpunta po kami doon, tapos kumain po kami. Pinakita rin po yung restaurant mismo. Bali yung kinapital po namin, gagamitin po sa pag-upgrade pa ng another branch. Gusto ko lang po magpatulong na sana maibalik po kahit po yung kapital lang po namin na binigay po namin. Pinangako po na sa kontrata nakalagay po na 10% po monthly ang ROI po namin. Last December po, bale tumalbog na po yung mga cheque na binigay niya. So, nag-close door meeting po kami para mag-issue po ulit ng another cheque. Pinapirma niya po kami ng quit claim. Kaya po kami nandito kasi po hindi po siya tumupad dun sa pinirmahan po namin na quit claim. Parang kayo yung mga negosyanteng naghahanap lamang na dahil sa negosyo, syempre pag kayo magnegosyante, gusto mong kumita naman. Okay? Wala namang masama sa kita. Ang mali nyo, nagtiwala kayo. Ang pinagkatiwalaan nyo, anak ni Satanas. Nakita niyo? Isa-isa kayong niloko. Malinaw? Bulat-latin natin, bungkalin pa natin ang estilo ng panloloko nitong dorobo na to. Ngayon, kung nanonood man sa atin si Dorobo, pwede kang magsalita, pwede ka namin tawagan kung sasagot kang putok sa buho ka. Bakit? Dami pala naloko, makakasama natin live sa studio, nagrareklamo. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, sir. Alright, sige. Anong nangyari dito sa huling usapan ninyo? Kasi ako gustong mangyari dito, talagang nambibitag ako ng mga tao manloloko, Dorobo. Kalaban namin yan sa bitag. Opo, sir. Ngayon, para sa akin, gusto ko masuri kung nga ba talaga ay biktima kayo. Anong nangyari sa usapan ninyo? Hindi ba nagkatotoo? Hindi po, sir. Hindi po. Okay. Hindi po, sir, Gusto kong maintindihan, walk through nyo ako rito. Walk through nyo ako. Mag-issue sa inyo ng cheque. Eh, yung mga cheque na yan, parang tubo yun. Parang balik sa inyo, parang pautang nyo, tapos binabayaran kayo nung sa utang niya. Di ba? Monthly. Opo, sir. Okay. Ano nangyari? Nagtalbugan? Talbugan po, sir. Ilang cheque ang tumalbog? Bale, apat po, sir. Apat na cheque. Kailan siya nag-umpisa mag-issue ng cheque sa inyo? Bale po, June po, sir. June pa lang. So, ilan pa mga checking in-issue sa inyo? Bali po, sir, kinuha niya po lahat yung cheque nung Pinalitan. pinapirma. Pinalitan po. Pinalitan niya. Opo, sir. Okay. Nung pinalitan niya, talbog uli. Opo, sir. So, anong dahilan? Bakit nagtalbugan? Close account po, sir. Close account. Close account. Bakit ka mag-i-issue ng cheque ng close account? Meron kang in-issue ng cheque tapos close account. Sinadya mo yun. Pag ganito ang mga kinikilos, ang tawag ko dyan dorobo. Sa linyang telepono, itong si Domingo Solito, ito man narareklamo nyo? Opo, sir. Mr. Domingo Solito, magandang umaga po sa iyo, Mr. Domingo Solito. Magandang umaga po, Sir Ben. Alright. Mr. Domingo Solito, siguro naman narinig mo kanina ang usapan. Para kayo narareklamo ng iyong mga business partner or hindi naman business partner o nagpautang sa iyo. Kasi kung partner, kabahagi siya ng iyong restaurant or kabahagi na siya ng iyong kumpanya, pwede kang silipin, pwede kang punahin sa lahat ng mga kinikita. Dito sa parting to, ano nangyari? Bakit tumalbog yung una? Actually, nung December lang po nangyari yan, sir. December of what year? 2023? 2024 po, 2023, December. Okay. Kasi doon sa seeding month naman po, sir, it is smooth naman yung transaction po namin. So, aware naman po sila doon sa transaction namin. Kasi nung December po is
aware din naman sila nagkaroon ako ng problema dahil na-search kami ng upuan. Okay sa akin yun kung aware sila may problema. Kaso may ebidensya kang iniwan eh. Yung Yes po. pag-i-issue mo ng cheque, pagtatalbog ng cheque, either dalawang bagay lang yun, nagkamali ka or sinadya mo, or kung nagkamali ka, papalitan mo, pakinggan mo muna ako. Kung nagkamali Yes, ka man, po. papalitan mo yun, i-issue ka ng bagong cheque, di ba? Bilang promise. So, nag-issue ka ng mga bagong cheque, tama? Yes po. Kapalit ng mga checking, nagtalbogan, tama? Opo. Bakit nagtalbogan yung unang cheque ng mga in-issue? Nagkaroon kasi kami ng short fund po. So, yun yung in-inform ko naman sila that time na... Alright. Opo. Okay, so pumayag naman sila, nag-issue ka ng bagong cheque, tama? Opo. Alright. Yung pangalawang issue mo ng mga cheque, ilan checking in-issue mo? Isang cheque lang po. Yung isang cheque lang po sila, yung huli kong in-issue po. Yun yung CBC po. Okay, so isang cheque lang. Sa pangalawang cheque mo, tumalbog ulit. Close Opo, account. kasi na-close account due to the pina-close mismo ng bank dahil nga nagkaroon ako ng na violation dun sa cheque po. Anong violation mo sa bangko? Bakit pina-close account? 3 times executive check return po kasi sir. Yun yung policy kasi ng bangko. Once na may- Three executive parang checking nagtalbogan, bounce check. Yes po, return Alright. check po. So, insufficiency of fund ang tawag noon. Yes po, sir. Alam mo ba na pag ang cheque tumalbog pagkatapos ay nag-issue ka, pwedeng gamitin sa'yo BP22, Batas Pambansa 22, bouncing Yes, check I know po, sir. I know Okay. po. Kaya po nag-advise po ako sa lahat ng inisyo ko ng cheque po na yung checking account po niyan is close na po. Kaya meron po mabinigay silang option na pwede po sila pumunta sa head office to encashment po yung nila, yung cheque na hawak po nila. Pwede ko po sila palitan ng cash. So, nag-usap na kami naman ni Fredeline yesterday kasi nasa hospital ako nung tumatawag siya. Sabi ko sa kanya naman, I'm willing to back your money, pero ko muna at the moment kasi short pa na ako, staggered yung payment ko at this month. So, sabi ko sa kanya, for this month, ibabalik ko ng lahat yung nila, yung capital nila, pero sinabi ko naman siya na first, i-partial ko muna 50% this month para at least kahit pa paano may ibalik yung pera nila. Kasi I know naman na pinagpaguran po nila yan, pinagpawisan po nila yan, pero at the moment, sabi ko, nakikiusap ako na give me until this month para ma-full paid ko yung pera nila na ibabalik ko sa kanila this month. Kasi may inaayos lang ako na fund po this Alright. month. Naintindihan ko yan, Mr. Domingo. Anong tanong? Ano naman tong pinaki-quit claim mo sila? Actually, quit claim for lang po yan, sir, to clean, to exit po na malinis yung pangalan lang sa company. At the same time, yung agreement po na... Okay, sandali. You're going too fast. Slow down. Bago ka magbigay ng quit claim, ibig sabihin, bayaran mo muna lahat ng mga utang mo. Yung quit claim na, di ba? Which means you fully Yes, paid. Do not issue yung para magki-quit claim sila sa tuwing magbabayad ka ng cheque because ang ginagawa mo, gusto mo lang lumusot niyan. Anong saysay ng gumawa ka ng quit claim, di ka pa naman bayad sa utang nila, may utang ka pa, tapos pinag-quit claim mo. Di ko ma-gets yung gusto mo mangyari. So, sagutin mo. So, ang purpose kasi ng quit claim ko, sir, to clean na settled na pa ako sa kanila. To clean, settled ka na. But you're not settled. May utang ka pa eh. So, di ba ang quit claim, bayaran mo muna lahat bago mo Yes, sila quit claim na yes, after yun po which yung- they agree yes, po, because yes, you basically settled everything. Eh dito, medyo ang dating quit claim sa isang, bakit sila magki-quit claim? May utang ka pa eh. Ibig sabihin, sinosurrender na nila ang paghabol sa'yo. Hindi ka nahahabulin, bagamat may utang pa. Eh nakakasali yung quit claim. Pag pinarmahan nilang quit claim, pwede mo nang gamitin laban sa kanila yon. Di another panluloko na naman yon. Actually, Hindi lang once, yes. but twice at pangatlo, quit claim ang ginamit mo. Ano to? Actually, kasi based naman sa agreement po namin yan, Sir Tulfo, Sir Ben, hindi naman kami yung tipon mangloloko na tao. I Kasi understand. I'm not accusing you naman loloko ka, Domingo, ano? Pero I'm only trying, listen to me. I'm only trying to question you, the rationale, give me the reasons, bakit ka nagpapa-quit claim na hindi ka pa bayad? I'm not accusing you, but I'm only looking at your action. Para sa amin po kasi gusto namin yung matapos na po yun, mabayaran po. Mabayaran. Kaya lang, nauna mo ng quit claim, hindi pa kayo bayad, may utang pa, quit claim na. Kasi po nag-issue po siya ng cheque, sir. Kaya
pumirma po kami ng quitclaim kasi sabi niya para maayos daw po, wala kaming pananagutan sa kumpanya niya. Ganun din daw Para po yung maayos, kumpanya. teka muna. Para maayos pananagutan sa kumpanya niya. Hindi. Siyang may pananagutan sa inyo. Baliktad ata. Kasi kayo dehado rito. I'm standing up for you. Sa parting ito, gusto natin kausapin si Colonel Bernard Lau, Chief Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit ng CIDG. Magandang umaga po sa inyo, Police Colonel Bernard Lau. Sir, good morning. Yes, good morning Sir Bentol po sa inyong programa at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Salamat po, sir. Live po tayo sa IBC TV 13. Salamat po, sir. Siguro, sir, napapakinggan nyo kanina yung ating pakikipag-usap dito po sa kanilang inarereklamo po na kanilang call it business partner, whatever that is. Anong nakikita nyo, sir? I mean, being in the anti-fraud and commercial crimes, what do you see? Yes, sir. Actually, sir, maliwanag po yung sa base sa narinig ko po na reklamo. Maliwanag po doon sa reklamo na mayroon pong batas na violate, no? Istapa ang BP 22 can be filed against the accused, no, the respondent on this particular case, sir. Maliwanag po yung pag-issue ng cheque. Pasalamat pa nga dapat siya dahil pinagbigyan siya ng inyong complainant na nandyan po sa inyo. Nagpa-issue ulit ng cheque. So ibig sabihin talagang giving him the chance to settle the obligation, no? Dapat mag-make good na dapat siya doon. Now, this is the third time na mangyayari. In fact, pang fourth time kasi narinig ko may quit claim, no? Yung quit claim, tama po kayo doon, sir, sa inyong argumento, no, sa kanya, no? Ang quit claim is dapat para maging valid siya. In order for that quit claim to be valid, may requisites yan, sir, eh. Meron po yun, maliwanag po yung requisites dyan sa bagay na yan, sir. Na kailangan, una, there's no fraud or deceit. Walang panluloko doon sa claim na sinasabi. At pangalawa, dapat yung consideration is there is already a consideration. It's reasonable and sufficient. Dapat ganun po yung naging tugon nung nirereklamo. Kasi pag hindi po niya nasunod yung requisite na yon, baliwala po yung quit claim na yon. Kahit pa magpaperma siya ng 10 beses doon sa mga nagrereklamo sa kanya. Pag hindi po niya nasunod yun, wala pong silbi yun. Wala pong kwenta yun. In fact, tama pa kayo ulit doon, mukhang sadya niyang iligaw or ilito itong ating mga nagrereklamo. Parang ganun po yun. Pero maliwanag po na meron pananagutan yung nirereklamo dito. Okay. Sir, what does the complainant do? Anong gagawin dapat nitong mga nagrereklamo, sir? Bilang a law enforcement authority na kayo, nakikita nyo na, sinabi nyo, ang quit claim should be, kumbaga, in good faith, no fraud and deceit. Kaya lang, sir, nauulit-ulit. Parang hindi Yes, pa sir. tapos. So, anong tingin nyo ron? Yes, sir. Talagang ang dito, sir, is yung mga nagrereklamo. Nandyan na po sa inyo, dumulog na po sa inyo. Refer nyo lang sa amin, then we will take action immediately. All right, sir. We will take action immediately, sir. Okay. If the respondent on this particular case, sir, itong nirereklamo ay talagang gustong makipag-settle, then he have to settle it immediately also because he was already been given the chance to settle the matter within his own terms. Maliwanag po na ipinapasok niya itong mga nagrereklamo sa kanya, o sige, para manahimik muna kayo pansamantala, eto na, perma kayo dito, para at least kung halimbawa itong mga taong to wala kulang sa kaalaman, sir. Kung halimbawa ganun man po, hindi naman natin sinasabing walang kaalaman ng ating mga nagrereklamo patungkol lang po sa quit claim. Pero sadyang mayroon ho dito gusto lang nirereklamo na parang cover up yung sarili niya doon sa kanyang obligasyon. Okay. Dapat po isettle niya ito agad. Ayaw niyang humarap pa kasi magdadagdag pa ito ng kaukulang karagdagang gagastusin niya at kakaharapin na kaso patungkol po sa bagay na to. Ano pa, sir? That's it po. Apparently, yung kanyang condition, self-serving condition, and then it was done intentionally, deliberately, to cover himself to the detriment ng sinasabing nagrereklamo, sir. Tama?
Yes, sir, that's correct. Tama po. Alright, so ganito na lang, sir. Mr. Domingo, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. Yeah, dito Mr. pa po. Domingo, narinig mo na dito si Colonel ito, yan mismo, diretso kung magsalita yan, ano? Yes, While you po. still have chance, settle it. Because binigyan ka lahat ng pagkakataon. I mean, ang nanonood sa kikinig sa atin mismo, sa Anti-Fraud Division ng CIDG. Ako, kilabutan ka na. Ayusin mo lang to. Hindi ka namin ginigipit. Yes, po. Baka kung nagigipit Yes, po. ka man, maging honest ka. Kaya walang ka magbigay ng kondisyon. Magpakita ka ng good faith. Ayusin mo sila kasi kung hindi, pupunta na to. Diretso ko na kay hanggat may pagkakataon ka, you were given everything. Lahat, Sige hindi po. kita tinutulungan ha. I'm not trying to enable you. I'm not trying to defend you. Opo. I'm only trying to say, while you still have chance, please do it. Okay ba sa iyo? Okay. Okay po, sir. No problem po. Okay. Siguro, sir, give me until March 26 to settle this No, problem, Colonel. sir. Okay, Colonel. Ayun ang pakiusap niya. Again, namumove na naman. What do you think, Colonel? Actually, sir, we will just base it on kung amenable po ang ating nagre-reklamo. Po. Pero kung hindi sila amenable, right away, sir, we will act immediately. Okay ba sa inyo habang siya'y nangangako? Pero siguro mas maganda kung kayo'y magpumunta na kay Colonel, sasamahan namin kayo, then file a complaint doon. Kung talagang in good faith at medyo, pwede naman sila, sir, cease and desist kung sakaling inayos sila, sir, di ba? Tama po, sir. Okay. Pero naman po, Okay. that's part of the procedure, sir. Okay, And, sige. but it will happen, sir, in the prosecution if in case. Okay, sige. If that's the case, what I mean. Okay. Sir, maraming salamat po, Colonel Bernard Lau ng CIDG Anti-Fraud Criminal Unit. Ay, thank you po sa ito po'y pagbibigay linaw. Lahat pong natulong niyo bilang alagad ng batas at ang lakas ng ating batas. At kayo nagpapatupad lang dyan ay pakikipagtulungan. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din po, sir, sa inyo at sa inyong programa. Alright, so ganito na lang. Mr. Domingo, pasensya ka na muna. Gagawin ko rito, papagsampa muna sila ng kaso. Kung sakaling anumang naisip mo, nakakasa yung kaso, hindi sa dahil binabantaan ka, ang dami ng chance binigay sa'yo. Kung sakaling bilis-bilisan niya, uunahan kayo, isettle agad. Kasi kung talagang nasettle kayo, pagkatapos, tsaka na magkikwit claim kung sakaling nabayaran, na ibalik na sa inyo. Opo, sir. So, siguro kasama pati perwisyo at abala doon, hindi ba? O, bahala na kayo, ha? Mr. Domingo, lubos-lubosin mo na. Hindi ka namin sasantuhin. Tuturuan namin to. Kung ako sa'yo, gawin mo, dapat mong gawin mo tama, okay? Yes po, sir. No problem po. Siguraduhin mo. Ikaw I'm willing to settle Mr. Domingo. You have a problem. Don't say no problem. You have a problem. Take this seriously or else mananagot ka. Hindi ka namin tinatakot. Ang sinasabi lang namin sa iyo rito, hindi pagkatao mo yung ginawa mo. May pananagutan ka sa batas niyan. Ayusin ko pa. Just walk your talk, okay? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, tatayo kami sa mga taong dinedehado. Tandaan, pinag-aaralan namin ng mga estilo ng mga panloloko, panlalamang. Wala po kaming interest doon sa mga negosyo. Kung ikaw ay nanloko ng abuso at pinagsamantalahan mo, nako, hindi kami pwedeng parang babaliwalain. Kaya nga may tatak eh. Tatak bitag. Ako po si Ben, si Bitag, yung nakasalamin. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.